Kung ating pagmamasdang maigi, ang kababayan nating ito mga kaibigan ay parang miyembro lang ito ng mga mababait na kanibal sa isang isla na animoy kumakain ng mga lamang loob, balon-balunan, baga, ulani at mga buhay na elepanteng may pulmonya at tuberculosis. Ngunit sa kabila nga po ng matikas na datingan ng ating kababayan na ito mga kaibigan ay tila may busilak na kalooban ito at magandang asal kapag humahago at nananaginip. Nanggaling ito sa bayan ng mga mananabong na mambabarang sa Cebu City na kung saan ginagawang pulutan ang mga uang bagang bawang sakang alamang bangbang at palang pinangkang na walang tadyang at balakang. Hindi basta-basta at malababoy ramong nakarobos ang datingan ng lakas ng ating kababayan na ito mga kaibigan. Dahil talaga namang bukang tricycle driver ito na 3 araw na sa pilahan na hindi pa nakakalakad na ang sound trip ay araw-araw sipag lang. Hayaan mo silang magabol sa'yo, diba? Napaka makapangyarihan ng kababayan nating ito mga kaibigan dahil di umano ay ginagawa nitong libangan ng pakikipagsuntukan sa recess at lunch break nung nasa elementarya pa lamang ito. Kaya naman napagdesisyonan ng kanyang pamilya na isa lang na lamang ito sa pakikipagbasagan ng nguyang-nguyan. Total, puro sakit lang daw naman sa ulo ang laging dulot nito at sinabing gusto mo ng gulo ha? O sige, bibigyan ka namin ng gulo di alimpungatan. Kaya naman mga kaibigan, pagsabak na pagsabak nga po nito ng kanyang amateur career ay tila naging halimaw ito na hindi mapigilan at makikitang talagang sanay na sanay sa pakikipagbasagan ng bungo dahil sa naging 111 nga lamang pong naging laban nito sa kanyang amateur career ay 95 lang naman po ang kanyang mahimbing na pinatulog at di umano ay nagtala lamang daw po ito ng isang talo at hinala pa ng kanyang kampo ay kinulam at binarang pa siya ng nanay ng kanyang kalaban kaya siya natalo. Ika-15 ng Enero taong 2011 na pagdesisyonan ng sumabak sa professional boxing ng ating kababayan na si Lawrence Michael Solon Promarate alias The Executioner. 11 impresibong sunod-sunod na panalo kaagad ang buena manong bumunga dito mga kaibigan at talaga namang lahat ay walang balak humingi ng rebanse at umulit dahil sa bigat nga daw po ng kamao nito na kapag tumama daw sa iyo para ka na rin daw hinampas ng back-to-back na tricycle. Ngunit sa kabila nga po ng pagiging malakas at mga pangyarihan ng kababayan nating ito mga kaibigan ay may isang halimaw ang talaga namang sumubok at nagpahirap sa tinaguriang manlulupig ng Pilipinas na si Romarate na nanggaling pa sa bansang Nicaragua na walang iba kundi si Darwin Jose Martinez Calero alias Basagulero. Ibang klase ang halimaw na ito mga kaibigan dahil puros bigating mga kampyonato ang mga nakapatayan nito sa ibabaw ng lona. Isa na nga po dyan ay ang tinaguriang agila ng mga Brito na si Charlie Edward na nooy winasak din ng ating nag-iisang angas ng Pinas, John Riel Cuadro Alas Casimero. Subalit sa kabila nga po ng pagiging veterano at mga pangyarihan ng Nicaraguan fighter na ito mga kaibigan ay inamin nito na busit daw siya sa ating bidang halimaw at kapwa nating mga Pilipino dahil di umano ay maaangas na daw ang mga boksidor nating mga Pilipino sapol nang mawala sa larangan ang ating nag-iisang pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao mga kaibigan. Puro nga kangkang at vlog na nga lang daw po ang inaatupang ng iba nating mga boksingero. Pagdating naman daw sa laban ay nga at kulang na kulang sa mga gasolina, mahihina ang stamina. Sinabi pa nito na ayaw niya sanang lumaban sa ating kababayan dahil wala naman daw siyang mapapalat, wala namang pangalan ang kanyang babanggaing Pinoy. Masyado daw itong easy fight para sa kanya. Buti na nga lang daw po maganda ang bigayan at kahit daw magkape pa nga siya habang nakikipagsuntukan ay baka hindi pa rin daw umubra ang halimaw nating kababayan sa kanya. Dagdag pa nito ay napakaalat daw ng Pinoy at sa katulad pa niyang dekalibre at walang awa itinapat ang boksingerong katulad niya. Sinagot naman ito ng ating kababayan at sinabing kahit magsapin-sapin pa daw sila ng buong lahi niya ay hindi daw nila siya kakayanin na turungan. Kung yung truck nga daw binunggo siya ayon sinugod sa pinakamalayong kasa. Payout daw Ginanap ang kanilang laban sa Bolton Whites Hotel, United Kingdom. Maglalaban sila sa timbang na 126 pounds Super Bantamweight Division. May kartadang 17 panalo, 15 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 3 talo lamang ang Nicaraguan fighter mga kaibigan. Samantalang ang Pinoy naman ay may 15 panalo, 11 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 1 talo lamang.
Unang round, kahindik-hindik na agad ang salpukan ng dalawang fighter mga kaibigan. Puro wild punches ang pinapakawalan ng Pinoy fighter na siyang nakapagpabagsak agad sa kalaban. Napatihaya sa lakas ang Nicaraguan fighter na mahiya mo hinampas ng disagwang washing machine. He can shoot a shot and that was very well done. Samantala, nag-aangas na agad ang ating kababayan mga kaibigan at talaga namang may pag-breakdance pa at pagdila. Ngunit makalipas nga lamang po ang ilang minuto ay nakabawi ang Nicaraguan fighter at napabagsak din nito ang Pinoy fighter. Throw a few more bullets before you throw the bombs. Just work out your opponent, see if you can... Oh! Said he was wide open, done by right and left. Grabe ang tibay ng panga ng ating bida mga kaibigan. Malasangkalan. Sa iba-iba kasing fighter yon, di na makakatayo yun eh. Pero sa kanya parang nadulas lang natambay sa poso eh. Oh. Diretso ulit lakad. What a dramatic first round. Beautiful first round. Round 2, nagdodoble ingat na ang ating kababayan at puros wild at hook punch ang mga pinakakawalan nito na talaga namang parang kunehong naiprank na nilagyan ng robos ang iniinom na tubig. I think I can hear Arnie's. He's been a pro a long time already, but you know, his problem has been inactivity. This is only his second fight in 3 years, and they're both getting caught here again. And Martinez, Ramirez, because he's a bit more controlled this round, so he's clearly listened to his corner. still getting caught by some good. Right. Obviously, it's in the bank. But in this round, he does seem to be, you know, asserting a bit more control this round. Round 3, tila nababahag na ang buntot ng tinaguriang basugulero ng Nicaragua. Samantalang ang Pinoy naman ay sinasamantala ang pagkakataon at talaga namang rat-rat to the max. The way that they've been really going into it. A little bit after that first round knockdown, where he looked more shook up than when Martinez was dropped. He really commits with his Throws them shots, lets his hands go. Fantastic to watch. And just off air then, where he's excited about how long. Aggression of who throws shots at you, say, but no, with abandon. Shots the hand. Yeah, he did. Round 4, nagtitipid na ng gasolina ang kalaban ng ating bida. Bigyan ng diesel yan. Samantalang ang ating kababayan naman mga kaibigan ay mala e-bike na may solar. Full charge na full charge. But you can still see, you know, he is easy to take. He's Quite inactive. yeah, so. first fight and second fight in 3 years. Yeah, so who knows? And so who knows if Darwin's not saying okay? If you're a trainer as well, do you think we get into the stage soon when we're? I don't mean it in a bad way. Yeah, I no, mean, but, it's a fight he can win. Can, Filipino Phil. yeah. No, I mean, because look at that. No, good shot again. Again, good. Oh, there's the shuffle I wanted. There. Oh, they're both playing Tell you now. what, Darwin does the better points on that. Darwin's a shut out. It's this of the fight. Oh, that right hook from Darwin. If you can, see gaps there where you think if Darwin had just throw. Yeah. And I think he's Darwin's gonna. got Yeah, like you said. Sorry, Steve. Like you said, he's got. Right uppercut, left hook. But sometimes it seems like the cuffing shot. Round 5, hinihika na ang Nicaraguan fighter mga kaibigan. Bigyan ng panty na bacon yan. Samantalang ang Pinoy naman ay parang bago-bago pa lamang nag-iinit. We don't have to do the plays. We just see each other and carry on like I know that. the Josh Warrington Reeds and that, you know what I mean, is excellent. Some of the former, you know, they're former fighters. Or Farnell, sorry. Farnell, yeah. Farnell. Best out. People know that jab to bring it in. He's breathed that right hand, right up. It makes for a great. 2018, I don't know if you was in the gym with them then or... I You must can't be so many fighters. Probably forgotten one day. You must.
strong. You can see he's Round 6, tatawa-tawa na lamang ang ating bidang halimaw mga kaibigan. At tila, sigurado ng sure win sa laban. Grabe, malakas si Mero, talaga sa angas eh, oh. Quite competitive all the way. He knows he can hurt him. He's got nothing there getting the punches. Go for it. Young Round, although as you say, he's always been in the fight. You'll jab a little bit more, be a bit more assertive. An exciting fight, so at VIP Promotions, that's what we're here for. You know who he's just reminded me of? Go on. Not the Buddy Bomber. There was a little fella, Eddie Benton. Analogy. That's why you're on the big bucks here, mate. That's why. That's No, why I didn't get no money. That's I didn't why get no money. I You know, don't but get that's, money. that's Give me why pop. Hall of Fame rapper on and red and black wine gum. The top of the tree of boxing. But the base and the roof. That's Good a bit. shot. That's gushing for Steve. Entertaining, enjoyable 6-rounder for the crowd here at White. Very good fight. Well done. Well done.